Yung ba naman pensyon ng senior citizen? Yung 3,000 bawat isa? Dadalhin pa ba naman sa Chinelas Festival? Papayag ba kayo? Sila na lang ang mag-chinelas. Gusto ko po, kapag kami hindi na nanunungkulan, tumingin man kami sa inyong mga mata, makatitingin kami palagi na maganda ginawa namin. At kapag kami po hindi na nanunungkulan, tandaan po ninyo, sinisigurado ko sa inyo, hindi yung pamilya natividad ang papalit sa amin. Bagong henerasyon, bagong mamumuno. Hanggat sila po, kumakandidato yung pamilya na yan, hindi po kami titigil sa politika. Ayaw namin mabalik sa kadiliman ang lungsod ng Gapan. Sunod ang banda ng musiko, poon lang natin ang ginagano na. Patron lang, ginagawa nilang Diyos at Chinelas. Hindi tayo ipapayag na ulitin nila yan, hindi mangyayari yan. Hindi po tayo papayag. Mahirap yung ginagawa namin na to, ha? Kaya lang po, lahat gagawin namin para sa inyo. Katulad po nung pagpupulong na ito, nag-iusapan namin ng grupo namin, kapangit naman na papatawag mo yung mga tao at iimbitahan mo dun sa may ano. Eh di subukan natin na nag-iipon-ipon tayo ng ganito kasaya nang walang involved kahit na 5 at walang binibigay kahit isang butil na bigas. Tingnan nyo gaano kasaya yung ating paghaharap na ito. Dito makikita yung tunay na suporta at pagmamahal ng taong bayan. Kaya ang masasabi ko, sa totoo lang, ganito po yung mga tao. Mamatay na sila sa inggit. Tama! Tama yun. Aba, kung ako po ito, nasa kalagayan nila, aayaw na lang ako eh. Atras na ako. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig mong sabihin, hindi umiepekto yung kanilang paninira. Walang ginawa kundi manira ng manira. Tama naman si Joy. Pati ba naman tatay ko, na hindi naman kumakandidato. Walang ginawa kundi siraan kami ng siraan. Hindi na uso yun. Ang gusto ngayon ng tao, resibo. Ano ang ginawa mo? Resibo at pag-protesta ang bayan, ano ang plano mo sa kanila? Tama po, hindi paninira. Ako, pinagyayaman ko nga kay Mayo Joy eh. Ito tinatawag na highway bukid. Magmula sa Baluarte hanggang Mangino, hindi po ba? Ilang alkalde ang dumaan sa ating lungsod? Ang dami. Pati yung taga rito sa inyo, yung asawa ng taga rito sa inyo, nag-mayor. Ano yung na kasada? Nung ako naging mayor, inispaltuhan ko ang buong highway bukid. Buo na yan. Ngayon po, nadaanan ko ngayon. Meron ng lubak-lubak. Kakayuhin ko lahat yan sa isang buwan. Panibagong espalto na naman. Gusto ko po kasi, yung mga taga Santa Cruz, kapag bumibiyahe, maayos ang kalsada. Ha? Wala nang lubak-lubak. Oh. Unang-una po, ha? Kaya ako, ganado akong tulungan ng Barangay Santa Cruz. Unang-una, andyan po, si Kapitan Adis. Ayan, para namin. Kasama ang kumandidato ng araw, sinamahan ako niyan. Ayan sila, Konsyal Pate. Andyan si Konsyala Rose, kung sila SK, kung sino-sino pa. Andito po lahat ngayon ang taong tumutulong sa amin. Ako po, sinasabi ko kay Mayor Joy, magtrabaho lang tayo na magtrabaho. Kinakailangan, puro trabaho, at kinakailangan, kapag humarap tayo sa mga tao, yung wala silang masasabi sa atin, kaya natin tumingin sa kanilang mga mata. Kasi po, yung panunungkulan namin na ito, panapanahon lang to. Darating ang araw, hindi na po kami nanunungkulan. Gusto ko po, kapag kami hindi na nanunungkulan, tumingin man kami sa inyong mga mata, makatitingin kami palagi na maganda ginawa namin. At kapag kami po hindi na nanunungkulan, tandaan po ninyo, sinisigurado ko sa inyo, hindi yung pamilya natividad ang papalit sa amin. Bagong henerasyon, bagong mamumuno. Hanggat sila po, kumakandidato yung pamilya na yan, hindi po kami titigil sa politika. Ayaw namin mabalik sa kadiliman ang lungsod ng Gapan. Bago ako nag-mayor, ayan kayo po mga may edad na kayo. Woo! Salamat!
tingnan nyo ha, bago po kami mag-mayor, gano'ng kagulo sa Gapan? Magulo, patayan, droga, nagkalat. Sa ngayon po, hindi naman sa pagyayabang. Pag binanggit natin na tayo'y tagalungsod ng Gapan, iba ang respeto sa atin ng buong lalawigan. Kahit nga umalis ka pa ng Nueva Ecija, iba ang respeto sa atin. Yung po totoo nun. O punta naman tayo sa laban ni Max. Ha? Yung kalaban ni Max, alam niyo naman kung sino yon? Yung doktor na tinambakan ni Mayor Joy nung nakakeleksyon. Alam niyo ba ang ginawa nila? Pinapadisqualified nila sa COMELEC yung bata. Alam niyo kung ano dahilan? Doktor Kwak-Kwak daw. Alam niyo kung ano dahilan? Ang dahilan po, bakit daw maputi? Imbestigahan daw. Na-dismiss po yung kaso sa COMELEC. Inag-MR pa sila sa NBank, dismiss na naman. Ang akin po doon, bakit nila dadaanin sa disqualification? Bakit hindi ang gawin nila, lumabas sila ng bahay nila, mangampanya sila, magpa-meeting sila ng ganito, nang hindi sila sasabay sa bigas ng Kapitolyo? Ba't hindi ang gawin nila makiusap sa tao? Ba't hindi ang gawin nila damhin nila kung ano nakakamdaman ng tao sa kanila? Pag nakita nilang ayos sa kanilang tao, umatras na sila. Hindi ba? Ito doon. Oh, yung bigas ng Kapitolyo, sinasabayan nila. Ano na pala ng mga taga Santa Cruz? Nga, dati, iniiwan sa bahay niyo ang bigas. Di ba? Ngayon, pinatatawag pa kayo doon sa gym. Nakikisabay sa bigas. 4 na oras akong sisiraan. At saka tatay ko. Ano na pala nyo? Naggasolina kayo, nag-tricycle pa kayo, nagutom pa kayo, nanira pa ng nanira. Si Ella nagago. Diba? Yun ang ginagawa nila. Huwag po kayong mag-alala. Ha? Buti, tiniis nyo na lang. Kasi po, pagkatapos nito, yung sinabi niya kanina, lahat ng bahay, kung ilan ng tao, may bigas, 50 kilo ka. Oh, di ba? Halimbawa, 10 kayo sa bahay, 10 sako ng bigas yun, 50 kilo. Uulan dito. May ganun pa. May ganyan pa. Bawat isa, makapal. Di ba? Bakit may ganun? Madami nagsasabi, ba't kailangan may ganun pa? Hindi na po. Ha? Pambiling ulam. Abay, ang mabili po rin nyo nun lechon na. Bakit may ganun? Yung ganun po sabi nga namin, hindi na pinag-uusapan yung politika. Yung po'y paraan ng pagpapasalamat, lalong-lalo na dito sa Barangay Santa Cruz. Yun na lang po. Alam nyo, sa darating na eleksyon, sa Mayo 12, subukan yung huwag tumingin sa kandidato. Huwag yung tingnan yung Team BP. Huwag yung tingnan yung pamilya na yan. Isipin nyo lang, sino ba ang napagbibigay ng magandang buhay sa lungsod ng Gapan? Isipin nyo, paano yung mga estudyante na scholar na walang limit kung bigyan natin ng tulong? Di ba? Paano yung magsasaka? Paano tricycle driver? Paano yung senior citizen? At paano yung ospital natin na dating hinahamak nila? Ngayon, ayun po, mas maganda pa sa St. Luke's Hospital. Di ba? Kapag iniisip po ninyo yan, ang maiisip nyo, yung inabukasan ng lungsod ng Gapan, sigurado ko, 14-0, Team BP ang iboboto ng lahat ng tao dito sa Barangay Santa Cruz. O pag-usapan natin, yung kabuhayan natin sa lungsod ng Gapan. Ano ang pagkakaiba ng perang hawak ng pamilya na yan sa perang hinahawakan ngayon ni Mayor Joy? Wala pong pagkakaiba. Parehong-pareho ng pera. Naramdaman ba natin nung sila nalulungkulan? Mayroon ba silang naging benepisyo kahit isa sa atin? Saan napunta ang pera natin? Pagkatapos, yung ba naman pensyon ng senior citizen, yung 3,000 bawat isa, dadalhin pa ba naman sa Chinelas Festival? Papayag ba kayo? Sila na lang ang mag-chinelas. Ano pa, natatandaan nyo ba? Nung sila nanunungkulan, ni pising kunduleng, walang binibigay sa senior citizen. Tapos, yung chinelas na malalaki,
Como sila ang mayor nun? Lalagyan ng bulaklak, ipaparada sa bayan, kasunod ang banda ng musiko. Poon lang natin ang ginagano na. Patron lang. Ginagawa nilang Diyos at tsinelas. Hindi tayo ipapayag na ulitin nila yan. Hindi mangyayari yan. Hindi po tayo papayag. Yung ospital, huwag ni dialysis center. Huwag na yung mga butika natin na libre. Huwag ni diagnostic center. Yung ospital na sinasabi ko, yung ospital na ipagagawa natin noon, niloloko ko lang daw kayo. Huwag daw ako maniwala sa inyo. Nung pong ginagawa na, ang sabi nila, sige, ginagawa nga. Pero hindi yan kasing ganda ng St. Luke's. Hindi nga po kasing ganda. Mas maganda pa sa St. Luke's. Para sa inyo lahat yun. Ano magiging papel ng ospital na yan sa buhay natin? Tayo po, dalawa problema natin pag tayo nagkasakit. Una, yung pandeposito sa ospital bago ka ipasok. Pangalawa, kapag magaling ka na, pagtungo sa'yo sa ospital. Yan ang problema natin na palagi po natin kinakaharap. Buti na lang po, mayroong Congressman Eming Pascual na kung magbigay ng tulong ay walang limit. Hindi lang sa Gapan, hindi lang sa 4th District, Santa Cruz pa lang. Baka po milyon na ang naitulong ko. Buhat na naging congressman ako. Ano ang ginawa nila ngayon? Sumulat sa COMELEC, nireklamo ako. Bakit daw tuloy-tuloy pa ang pagtulong ko? Ako daw kandidato na, election period na daw. Hindi ko nabantayan. Inaproban ng COMELEC sa Maynila yung kanilang request. Hinol po ang lahat ng aking pondo. Ito ang tanong ko ngayon. Sino naapektuhan? Tao, gaano kadami ang magkakasakit na lalapit sa akin ngayong araw na ito, bukas, sa 1 linggo. Hindi na po sila nahiya. Hindi na sila nakonsensya. Hindi ako naperwisyo. Ang naperwisyo po, yung taong bayan. Sana hindi nila sinali sa politika yung pagtulong ko sa mga may sakit. Hindi na po sila nakonsensya. At yung pong ospital natin na ginagawa na yan, huwag po kayo mainip. 3 buwan na lang, matatapos na. Huwag kayo magdadala ng unan at kumot. Baka magkamali kayo, akala nyo hotel yan sa ganda. Talagang napaganda. Lalo silang maiinggit. Kapag kayo, inubo, iko-compine na agad kayo. Kapag kayo mga senior citizen, sininat, Joy, ICU agad dadalhin nang gumaling sila agad. Ganyan namin kayo kamahal. Aba, kaya ako, kapag kayo lalabas na ng pagpasok nyo, walang deposito. Kapag lalabas na kayo, kahit may pera kayo, walang cashier, wala kayong babayaran. Kaya kayo mamatay kayo sa inggit. Aba. At alam nyo ba, nagpapondo ako ng 2 bilyon. May pondo na, hindi na po ito pinapangako, pinaplano pa lang. Gagawa tayo sa lungsod ng Gapan ng isang sports complex. Yung may grandstand, yung may oval, may Olympic size swimming pool, may gym na air condition, 10,000 tao ang laman. Doon po dadalhin sa Santo Cristo Sur. Sa maluwang na kalsada na lote doon, ayan na naman. Sabihin na naman na, hindi totoo. Makita-kita ulit tayo sa 2028. Alam ko naman, lalaban uli mga yan. Dahil kung meron tayong panatang makabayan, sila may panatang komandidato. Huwag silang magsawa. Ay, sa totoo lang po, kung may isip sila, yung ganda ng nangyayari sa lungsod ng Gapan, kung ako yun, hindi na ako lalaban. Lalaban ka lang kapag hindi maganda ang nangyayari sa bayan mo. Pero pag lalaban ka, alam mo sa puso sa isip mo na maganda nangyayari sa bayan mo, hindi ka nalalaban. Talaga lang pong Diyos ko, sinusunod yung manugang na gago. Kasi sa Barrios. Anak, kawawa yung mga yan. Maniwala po kayo. Panatang mabigo. Ang panata nila, mabigo taon-taon. O kaya ngayon, yung sports complex na sinasabi nila, hintayin nila. Tandaan nyo, habang nagsasalita ako, sasabihin ko, ang ganda-ganda ng sports complex natin, hindi ba? Sa totoo lang po, hindi naman po sa pagyayabang, magbuhat o naging congressman ako, sa loob ng 3 taon,
Baka hindi lang po 200 milyon ang naitulong ko sa may sakit sa lungsod pa lang ng Gapan. Nung siya naging congresswoman, naramdaman niyo ba? Ala, Diyos ko, dito sa Santa Cruz, pag tumawag si Consiela Meneng, pag tumawag si Tata Adis, pag nag-text si Consiel Pate, kahit magkano, si Consiel Pate, loko to eh. Para 100,000, para 50 mil ako, hindi ka pwede 100,000. Okay lang yon. Alam problema doon. Ibig ko po sabihin, kinakaya po namin lahat. Lahat kinakaya namin, lalo na ako, wag lang po ako mapahiya dito sa ating kababayan. Kasi po, para sa akin, yung binigay ninyo na pagtitiwala, ito po ay isang sagradong obligasyon na ipararamdam po namin ang dekalibreng serbisyo kahit ano mangyari, lalo na dito sa Barangay Santa Cruz. Ba't naman namin kayo hindi tutulungan? Pag-usapan natin ang barangay nyo. Alam nyo ba, meron tayong aid sa barangay na 100,000. 100,000 per year. Ilang taon na kaming nakaupo? Ha? Yung 100,000 na yon, sa loob ng 3 taon, isang term, 300,000. Naka-2 term ako, si Joy naka-1 term. 9 na taon na po kami nakaupo. Ang barangay Santa Cruz ayaw kumuha. Ayaw kumuha ng barangay aid. Pag tinutal mo, 900,000 na. Saksi po, sila Consiel Patet, iba pang konsyal, sabi ko, nung mayor ako, kunin nyo yung barangay aid. Kasi pambili man lang ng gamot, pantulong sa mga taga Santa Cruz. Hindi kinuha. Libre ba ang gamot dito? Pinapagamot ba kayo? Wala. Inaabonohan ba niya? Mahirap yung sumusunod ka sa bilas mo tsaka sa biyanan mo, hindi naman binibigay yan dapat. Kung naalala po ninyo, paano ka gustong tulungan ang barangay Santa Cruz, mayor ako, inihatid ko ang ambulansya dito. Ba't kung inihatid ang ambulansya, lahat ng kapitan, kinukuha ang ambulansya brand new. Para nung po maipantulong sa mga kababayan kayo, ako inihatid ko pa. Tinanggap ba? Sino nawalan? Hindi ako. Ibig sabihin, wala po silang malasakit sa Barangay Santa Cruz. Kaya hindi kataka-taka, noong nakarang eleksyon, nanalo ako dito. At sa Mayo 12, tatambakan natin yung mga yan, na yung Joy. Tandaan mo yan. Ala, gising na ang mga taga-Gapan. Hindi na kayang bulahin, hindi na kayang lokohin. Alam na natin kung ano ang naglilingkod ng tama. Uulitin ko, huwag kayong titingin kung sino kandidato. Tumingin kayo sa magiging kinabukasan natin. Tumingin po kayo dun sa ating pera na hindi nawawala. Tumingin kayo sa pondo na nararamdaman natin. Tumingin po kayo sa nanunungkulan na nakikita natin palagi. Sigurado ko po, yung 14 na boto niya lang ay sapat na. At andito po, ha? Pucha, kausapin niyo yung... Isipin niyo, tinanggihan ako, may pera naman sila. Tinanggihan yung ambulansya, gagawin ko. Kung ako, may bayag ako, bibili ko ng ambulansya kinabukasan. Tinanggihan ng ambulansya, tinatrysikin naman yung pasyente dito eh. Gano'n kaya kung yun? Hindi naman sa pag-ano, di ba? Kaya po ako nagpapaliwanag sa inyo. Sinubukan kong walang yaka. Kaya po, nakalak yung anak sa tricycle sinakay. Ha? Walang ya. Sinubukan ko po kasi makipagkaibigan. Sinubukan ko pong lumapit. Sinubukan ko pong i-offer ang tulong pero tinanggihan. Nako. Kaya ako po, umaasa po ako sa Mayo 12, sana po straight po ang Team BP at wag po ninyong kalilimutan yung birthday boy natin, ha? Ala naman tayo ibang kandidato, ha? Single vote lang po natin. Bukal Dodong Bautista. Huwag natin kalilimutan yan, ha?